Tingin-tingin ko yung tabak. Pagkahatid ko nga pala kay Boss Commander, mga kaprobinsyano, napadaan na rin pala tayo dito sa butika. Bumili nga pala ako nitong pangpatak sa mata para sa aking prinsesa. Dahil bigla nga ang init ng panahon, nauso naman ang sore eyes dito sa aming lugar. At bago nga ako umuwi ng bahay, dumaan na rin ako sa talipapa para bumili ng aming magiging pananghalian. Dahil nagre-request kasi yung aking prinsesa na ipagluto ko naman daw siya ng sinigang na baboy. Nakakapanibago nga ang klima ng panahon natin ngayon, mga kaprobinsyano. Yung init nga ngayon ay akala mo tag-araw. Kaya biglang nauso nga yung sore eyes. Pag uwi ko nga ng bahay, mga kaprobinsyano, binigay ko na sa aking prinsesa yung nabili kong gamot para gumaling na kaagad yung pamumula ng kanyang mata. Tapos maya-maya nga lang din, inumpisahan ko na nga ring igayak itong aking lulutuing pananghalian. Nakakagulat nga ang presyo ng mga gulay ngayon, mga kaprobinsyano. Halos triple nga ang itinaas Kaya ilang pirasong gulay na nga lang yung aking nabili. Kung napansin nyo nga kanina, nung nandun ako sa talipapa, binitawan ko yung hawak kong pechay. Ginto na ang pechay ngayon, mga kaprobinsyano. 20 pesos isang tali Kaya kangkong na lang yung aking binili. Bukod sa medyo mura, babagay pa sa ating lulutuin. Madala nga lang din mag-request ng ulam yung aking prinsesa, mga kaprobinsyano. Kaya eto, at sinunod ko na lang muna siya. Bali kalahating kilo nga lang pala itong aking nabiling karne. Dalawa lang naman kami ng aking prinsesa, kaya tamang-tama na ito sa amin. At pagdating nga sa sinigang na baboy, mga kaprobinsyano, the best talagang gamitin na pang-asim dito yung natural na bunga ng sampalok. Baling diskarte nga pala na gagawin natin sa pagluluto nitong sinigang. Uumpisahan natin sa pagigisa nitong sibuyas at bawang. Sasangkutsahin kasi natin ito sa patis at seasoning. Medyo matagal na pagsasangkutsa nga yung gagawin natin dito, mga kaprobinsyano. Mga 10 minuto siguro bago natin ilagay itong kamatis. Mas mainam nga, mga kaprobinsyano, kung dadagdagan natin ito. Isa rin kasi ito sa nagdadala ng lasa ng sinigang. At maya-maya nga lang din, nilagay ko na rin yung gabi. Tapos isinunod ko na rin yung tubig na magiging sabaw. At isang pirasong pork cube. Tsaka na nga natin palalambutan yan, mga kaprobinsyano. Kung mga isang oras nga lang, maghihintay tayo. Fast forward na nga at pagkalipas nga ng isang oras, eto at malambot na nga yung ating karne. Kaya inilagay ko na itong iilang gulay. Sigarilyas, kangkong, siling panigang, napaka-goods na. Sandaling kulo na lang naman ito, mga kaprobinsyano. At huli nga nating ilalagay dito itong piniga nating bunga ng sampalok, na kung saan nailaga ko na rin kanina. Ganyan nga lang tayo magluto ng sinigang, mga kaprobinsyano. Simple nga lang pero mapapalaban yung isang kalderong kanin. Bago nga ang lahat, tikman muna natin. May konting asim talaga. Ayos na. Dahil okay na nga yung asim at linamnam, tara't hanguin na natin. Diretso sandukin na nga at ilagay na sa ating mangkok. Ayun sa kulay pa lang ng ating sinigang, mga kaprobinsya. Kahit medyo kulang tayo sa gulay, ewan ko na lang kung hindi ka mapaulit nito. Tapos meron pa tayong pampaganang sausawan. Tara po't samahan nyo na po kaming mananghalian ng aking prinsesa. Kain na po tayo, mga kaprobinsyano. Pampaganang sausawan. Kapis mansi. With sili. Ikot muna tayo ng mainit na sabaw. Sarap ng sabaw. Tama-tama asim at linamnam. Yan, mga kaprobinsyano. Nanginginig-nginig pa yung tabak Yan natin ng sili. Kain po. At kalambot. Solid. Kangkong. Sarap. Buto na may laman. May nahalong ribs. Palit na ribs. Kain po. Solid. Gulay. Gabi. Sabaw. Panalo. Solid pa pa request ko sarap. Talaga nga namang masasabi mo ring isa rin ito sa pambansang ulam mga kaprobinsyano. Kahit nga yung mga taga-ibang bansa, pinahihiligan na rin yung ganitong klaseng ulam. Ewan ko nga ba pagka ganito ang ulam hindi ko maiwasang malakas ng kain. Kaya paano ba yan, mga kaprobinsyano? Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!